Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to cook another chicken recipe. Actually, first time ko tong narinig. And nakita ko lang siya nung nag-google ako, Google search ako one time ng recipe. So, it's called kinamatisang chicken. Okay? So, huwag na natin patagalin. Simulan na natin yan! At syempre, dahil kinamatisang chicken, ang primary ingredient niya ay maraming kamatis. At syempre, hindi pwedeng mawala ang chicken dahil isa siya sa primary ingredients din na kahit may allergy ako ay laban kasi nagki-crave ako. At syempre, may ginger, may garlic, ating chicken broth, pepper, at ang pak choy, ang tawag nila doon, at ang dairy cream, pampalasa. At eto, simulan natin ang pagluluto. At syempre, as usual, una natin igisa ang garlic. So, hayaan lang natin siya mag-brown ng konti para maluto naman siya. At mas masarap kasi yung brown-brown ng konti. Isusunod naman natin ang ginger or ang luya. So, ito ang magpapasarap at magdadagdag ng lasa sa ating putahe ngayong araw na to. At syempre, magdadagdag din siya ng tinatawag na aroma o mabango. Isusunod na natin agad-agad ang chicken. Syempre, wag na natin patagalin yan. Diba? Isalang na agad si chicken para kumapit sa kanya yung lasa ng bawang na nilagay natin at ng luya, pampalisin ng langsa. Isusunod naman natin ilagay ay ang ating dairy cream o ang butter. Okay? Ikinat ko lang siya ng maliliit at hayaan natin siyang matunaw habang kumukulo. Tatakpan natin muna siya at hayaan natin kumulo ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa mag-mix yung ating butter. At eto nga, kumulo na siya at na-mix na or natunaw na ang nilagay nating butter sa kanya. So, mas lalong nag-sip sa chicken yung sarap niya. At ilalagay na natin sunod ang excited na kamatis o tomato. Gustong-gusto na niya na ihalo natin siya. Kaya ngayon, eto na nga ang kanyang time para isangkot siya. At syempre guys, dapat pag uwi ni Habi, no, meron ng dinner na masarap. At eto na guys, ang hindi na ipakita kanina, pagkalagay ng kamatis ay tinakpan muna siya para pakuluin ulit ng 2 to 3 minutes. At tulad ng sinabi ko kanina, syempre, pagod sa trabaho ang aking hubby, sa kailangan pag uwi niya ay may masarap na ulam. At syempre, para mas mag-level up pa ang sarap ng lasa niya, ilalagay na rin natin ang ating red bell pepper at ang ating chicken Knorr cubes na pampalasa. Siyempre, hahaluin natin siya at hanggat maaari, mas masarap kung ang ating kamatis ay durog na durog para ang kanyang katas ay sumama sa sabaw ng ating putahe ngayon. Bago nating takpan at pakuluin in 2 to 3 minutes. At siyempre, kailangan i-medium na ang heat. At eto, kumukulo na siya after 2 to 3 minutes. At kitang-kita naman na durog ng kamatis at lumulutang na rin yung sarap ng ating butter na nilagay kanina at mukha na ring malambot ang manok. Kaya wag na natin patagalin. Ilagay na natin ang ating huling ingredients, ang pak choy. Hindi ko magets bakit pak choy ang tawag. Siguro dahil maliliit siya. Kasi ang alam ko lang pechay eh. Which is actually mas malaking pechay kaysa rito. Kaya siguro tinawag na pak choy. Ayan na, luto na siya and ready to serve and eat. So, antayin ko lang aking hubby na dumating para sabay kami mag-dinner at sana masarapan siya at magustuhan niya ang aking nilutong kinamatisang manok. So, ayan na nga. See you again in my next vlog. Bye for now.